Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Gusto ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang, na makakauwi ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Nakita ko rin po sa Medjola ang mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po, kitang-kita ko ang mga nagmamahal kay Yorme. Manila will be ang number 58 ang pinaguli ang Mr. Epektibo Senador Philip Salvador. Maynila, magandang gabi po sa inyong lahat. Manila will be great again. Yorme is back. Tumatayo ho ang balahibo ko ngayon. Kasi kitang-kita ko at ramdam na ramdam ko ang mga nagmamahal kay Yorme. Alam niyo po, nakita ko po noong March 28 sa Davao, kaarawan ng dati nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita ko po ang mga nagmamahal sa kanya. Nakita ko rin po sa Medjola ang mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po, kitang-kita ko ang mga nagmamahal kay Yorme. Manila will be isa pa, Manila will be. Totoo po yan. Totoo po yan. Ako po blessed na nakarating dito ngayong gabi. Nakiusap po ako, baka pwede ako makapasyal ng Maynila upang makapanayong din naman kayong lahat. Okay lang po ba ang harap niyo ako ngayon? Opo. Meron din po ba tumangkilik sa inyo ng aking mga pelikula noon? Totoo po ba yan? Alam niyo po, kayong mga tumangkilik sa akin, kayong mga sumuporta sa akin, hindi na po mabubura sa aklat ng aking buhay bilang artista. At ito pong araw nito, itong gabing ito, itong petsang ito, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa suportang ibinigay niyo sa akin noon. Maraming salamat po. Maynila, salamat po. Ngayon po, nagbukas na naman ako ng panibagong aklat ng aking buhay, pero hindi po bilang artista. Bilang isang public servant. Umaabot po ako muli sa mga Pilipino. Iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ngayong gabi ito, marapatin niyo po, umaabot ako muli sa inyo. Pwede ko rin po bang makuha muli ang inyong suporta? Pwede po ba? Ang aking pong advokasya, hindi ko pakakabayan kasi po alam ko marami pa magsasalita
pong advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Gusto ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang, na makakauwi ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po natin bigyan ng pansin ito. Kasi tignan niyo po paano kung may isang pamilya, mag-asawa, walang trabaho, 3 mga anak. Pinag-uusapan nila sa gabi, pagtulog na ang kanilang mga anak, paano ang gagawin natin? Wala tayo parehong trabaho. Kailangan po magkaroon ng batas na matibay para po masiguro natin mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino, lalo na po sa aspeto ng agrikultura, teknolohiya at ng infrastruktura upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga manggagawang Pilipino. Gusto niyo po ba yun? Pangatlo po, edukasyon. Parati po natin sinasabi ang ating pag-asa ay ang ating mga kabataan. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman ang mga pangangailangan nila sa kanilang edukasyon, sa kanilang eskwela, sa premyado pong paaralan, ang tataas ng presyo ng mga libro, ng mga notebooks, lalo na po na matrikula. Sa pampublikong paaralan po, marami po tayong guro. Totoo po yan. Pero paano naman po mga class buildings nila, mga silid-aralan nila? I'm talking about mas marami po sa probinsya. Sa probinsya po, 80 hanggang 90 estudyante nasa isang silid-aralan, nagsisiksikan. At kapag napagod na po yung iba, napapaupo na lamang po sa sahig. Yung mga iba, tinatapos na lang sa maghapon na nakatayo sila. Paano na po silang matututo kung ganito ang kanilang kalagayan? Dagdagan po natin ng malaking pondo ang para sa edukasyon ng mga kabataan. Dagdagan po natin ang kanilang mga class buildings, ang kanilang silid-aralan, upang magkaluwagan po, upang magkaroon sila ng focus sa kanilang pag-aaral. Maski na po sa premyadong paaralan, kailangan po ibaba ang presyo ng mga libro, ng mga notebook, ng iba pang mga gamit at pangangailangan nila para sa kanilang eskwela. At sa panghuli ko po, mga senior citizens, meron pong batas na kapag umabot ka ng 80, 90, 100, makakatanggap kayo. Hindi po ba? Mga senior, sumagot ka ako kayo. Hindi po ba mas maganda kung itataas natin ang inyong mga pensyon? Hindi po ba mas maganda kung libre lahat ang gamot nyo? Kesa po sa discount lamang? Seniors, ang unang-una pong mga kumausap sa akin na tumakbo kong senador at pinakiusap nila, huwag ko silang pabayaan. Narinig niyo po ang aking 4 na advokasya. Yan po ay gagawin ko. Hindi ho lang ako salita, tandaan ninyo. Hindi man po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi ako engineer. Ako'y isang artista lamang. Pero ako po yung artista ang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino.